miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Qualified Theft! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan at hindi na mapipigilan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Qualified Theft! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ang pagnanakaw ay isang krimen na may nakalaang kaparusahan. Gayunman, may ibang taong walang takot magsagawa ng ganoong krimen, maging ng tinatawag na kwalipikadong pagnanakaw na may higit na mataas na parusa. Bakit kaya may taong sa kabila ng mabigat na kaparusahan ay pikit matang nagsasagawa ng kwalipikadong krimen o qualified theft? Iyan ang ating aalamin sa pagsimula ng pagsubaybay natin sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Boss? Miss Zaragoza, maliwanag ang lumabas sa katatapos na inventaryo sa ating departamento. Ginamit mo ang iyong posisyon bilang manager para makapagnakaw sa ating kumpanya. I'm sorry, boss. Sa paulit-ulit na pagnanakaw na iyong ginawa, wala nang tiwala sa iyong kumpanya. Kaya tatanggalin ka na sa iyong tungkulin. At kakasuhan ka namin sa salang kwalipikadong pagnanakaw o qualified theft. Natanggal na sa trabaho ay nakasuhan pa ng qualified theft ang manager na napatunayang paulit-ulit na nagnakaw ng malaking halaga sa kanilang company. Nagsisiman ay huli na. Nawa ay magsilbing aral ito sa iba. Mateo, bakit ka napailing? Narinig ko ang balita bago mo in-off ang radyo, Rosie. Oo nga. Nang hinaya nga rin ako sa magandang katayuan ng ibinalitang manager. Maganda na nga ang katungkulan niya. Malaki na ang ginikita. Pero nagnakaw pa. May ibang tao talagang hindi makontento sa kung anong bero na sila. Mabuti na lang ikaw. Kontento ka na sa posisyon mo sa kumpanya ninyo. Hindi ba? Oo naman. Matagal ako nagtiyaga bago ko narating ang posisyon ko bilang manager ng aming kumpanya. Kaya hindi ko sasayangin ang pagtitiwala sa akin ng mga nakatataas sa akin. Tinitiyak ko sa iyo, hindi mangyayari sa akin ang sinapit ng manager na nagnakaw. Ay, dapat lang. Hindi naman ako nag-aalala sa iyo. Kasi sa tagal ba naman ng pagsasama natin, kabisado na kita. Tapat ka sa iyong trabaho. Ewan ko lang kung tapat ka rin sa... Sa ano? Sa akin. Tapat ako sa iyo, Rosie. Alam mo yan. Mula nang makasal tayo, ikaw na lang ang naging babae sa buhay ko. Sana nga. Ngayon pa ba ako magluloko? 15 anyos nang nag-iisa nating anak. Si Jane? Asan nga pala siya? Maagang umalis kasi meron daw siyang bibilin sa mall. Gamit nila sa project. Bago siya pumasok sa school. Sasabay ko sana sa pag-alis ko dahil napapadaan naman ako sa university nila bago ako pumasok sa aming opisina. Mm-hmm. Sige, lalakad na ako, ha? Okay. Ingat ka. Oy, uwi ka na maaga, ha? Jane! Ano? Kumusta? Ikaw pala, Eddie.
Kahapon na magkasama tayo at nag-chat pa tayo sa isa't isa kapag nakauwi ka na. Kasi nga, classmate tayo. Hanggang dito ba naman na nagkita tayo dito sa campus, nangungumusta ka pa rin? Hindi naman yung assignment natin ang kinukumusta ko. Oh, Dahil alam kong lagi kang gumagawa ng homework natin. talaga? Dahil sabi ko nga sa'yo, idol ko ang daddy ko. Kaya gusto ko makatapos sa pag-aaral para matularan ko siya. Para maging manager din ako balang araw. Jane, puro pag-aaral na lang ba ang nasa isip mo? Ano pa bang iisipin ng gaya nating estudyante? Paano naman si Eddie? Sinong Eddie? Eddie ako. Corny mo? Kasi naman ilang months na ako nanliligaw sa'yo. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung may pag-asa ako sa'yo. Sabi ko naman sa'yo saka na natin pag-usapan yun. Kapag nakagraduate na tayo. Sa ngayon, hanggang friends muna tayo. Okay? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Qualified Theft. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ana, kanina ka pa? Hindi naman, Mateo. O-order na ako ng makakain natin ay. Oh, bakit hindi mo patingnan na menu? Akala ko ba o-order ka na? Mamaya na. Bakit nakatitig ka sa akin? Kasi parang namamaga ang mukha mo. At namumutla ka. Wala ito. Ganito talaga siguro yung may karamdaman na gaya ng sakit ko. Kaya nga nakipagkita ako sa iyo Tinawag sa akin ng tatay mo na parang lumalala ang kondisyon mo. Nagiging maayos naman ang pakiramdam ko kapag nakakainom ko ng mga kailangan kong gamot at nagagawa sa akin na regular ang dapat kong gawin. Sisiguruhin kong magagawa ang dapat gawin sa iyo, Ana. Pero magastos yun Akong bahala sa gastos. Mateo, May pananagutan ako sa iyo. At gagampanan ko yun. Kahit magkano pa ang magastos. At kahit pa may sarili na akong pamilya. Hindi ako maaaring magkamali. Ang daddy ni Jenny ang nakita kong pumasok sa restaurant kanina at umupo sa tabi ng isang babaeng naghihintay sa kanya. Nasa likod lang ako ng table nila, kaya dinig na dinig ko ang sabi ng daddy ni Jane doon sa babaeng kasama niya. May pananagutan ako sa iyo, Ana. At gagampanan ko yun. Kahit magkano pa ang magastos. At kahit may sarili na akong pamilya. Halos kaedad lamang ng daddy ni Jane ang babaeng yun. Ang kanyang daddy, na idol niya. Swerte ako sa ama, Eddie. Proud ako sa daddy ko. Kaya kahit ano, kahit kanino, pinagmamalaki ko siya. Kasi masipag na siya magtrabaho, kaya madali siya umasenso. Faithful pa siya sa mommy ko. Mali ka ng pagkakakilala sa daddy mo, Jane. Wala kang dapat ipagmalaki dahil hindi faithful ang daddy mo sa iyong mami. Mayroon siyang babae. Mateo. Bang Diego. Pasensya na mo kayo. Medyo natagalan bago ako nakalabas sa building. Kasi may tinapos pa ako sa aming opisina. Okay lang. Nang tumawag kayo sa akin at sabihin yung pupunta kayo rito, sabi ko sa inyo, dumiretso na kayo sa opisina ko para doon tayo mag-usap. Ayaw nyo naman. Baka may kaopisina ka pang mag-isip ng kung ano sa akin Mahirap na. Okay lang naman sa akin na maghintay sa iyo rito sa parking area. Gusto nyong magmerienda? May malapit na restaurant dito. Hindi na. Huwag. Ano kung... Gusto kong makausap ka. Sinunod ko na ang gusto mo. Ipinakausap ko sa si Ana.
para makita mo ang kalagayan niya. Matagal ko na rin ho siyang hindi nakikita. Baka hindi ka naniniwala sa sinasabi ko sa iyo. Naniniwala naman ho ako sa inyo. Kaya ginagawan ko ng paraan ang mga pangangailangan ni Ana. At yun ang ipinagpapasalamat ko sa iyo. Hindi mo pinababayaan ang pananagutan mo sa anak ko. Dahil ayokong mangyari sa kanya ang sinapit ng kanyang ina na hindi ko na ipagamot na mabuti, kaya maagang nawala. Nagpapasalamat ako sa iyo. Kaya lang... Kaya lang ho ano? Alam mong retirado na ako sa aking trabaho at maliit lang ang buwan ng pensyon na tinatanggap ko. Paminsan-minsan, naglilibang pa ako sa iisang diversyon ko, ang pagsasabong. Naintindihan ko. May dadamay mo ba sa tulong mo kay Ana na maabutan mo ako ng pandibersyon? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Qualified Theft. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Walang atubiling inabutaan ni Mateo ng pera si Mang Diego. Ang anak naman niyang si Jane ay kinausap ng sarilinan ng kaklase nito. Ating magpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Eddie, hindi ko gusto yung biro mo. Hindi ako nagbibiro, Jane. Kaya nga niyaya kita dito sa library. At sinempohan kong walang ibang estudyante bago ko ipinalam sa'yo ang nalaman ko tungkol sa daddy mo. Totoo? Totoong nakita mong daddy ko na may kasamang ibang babae? Oo. At narinig mong sinabi niya na... May pananagutan ako sa iyo, Ana. At gagampanan ko yun. Kahit magkano pa ang magastos. At kahit pa may sarili na akong pamilya. Ganun ang pagkakasabi ng daddy ko. Oo, Jane. Maliwanag na narinig ko ang sinabi ng daddy mo na may pananagutan siya sa ibang babaeng nakita kong katagpo niya. Imposible yun. Alam kong maaaring hindi mo ako paniwalaan. Imposibleng mangyari na mababae ang daddy ko. Mahal na mahal niyang mami ko. At mahal na mahal din siya ni mommy. Minsan man hindi ko sila nakita nag-away. Maganda, maayos ang kanilang pagsasama. Wala akong alam na dahilan para lukuhin ni daddy si mommy. Wala. Pero kahit anong oras, pwede mo kaming pagharapin ng daddy mo para mapatunayan mo nagsasabi ako ng totoo. Na totoong may kabit ang daddy mo. Hindi na kailangan. Jane. Ako na lang ang kukumpronte sa daddy ko, Eddie. Ako na lang ang sisita sa ginagawa niyang kalukuhan. Jane, wala akong ginagawang kalokohan. Daddy, hindi ko hihintayin umalis si Mommy. At hindi kita kukumprontahin dito sa kwarto niyo kung hindi ako naniniwalang totoo yung sumbong sa akin ng isang kaibigan ko na nakakita sa iyo may kasama kang ibang babae. Para namang hindi mo ko kilala. Para maniwala ka sa fake news. Hindi totoo na may babae ka, Daddy? Jane, mula nang makasal kami ng mami mo, minsan man, hindi ko siya niloko. Sinong babaeng katagpo mo na may pangalang Ana? Ha? Ba't ka namutla, Daddy? Ba't kayo natigilan? Kung hindi mo niloloko si Mommy, sino si Ana? Sinong babaeng yun na ayon sa friend ko, narinig niya sinabi mo na may pananagutan ka na sa kanya? Sino Anang yun na katagpo nyo? Sino siya?
Jane, Hindi ko agalain na magagawa niyong lukuhin si Mommy. Ang taas-taas ng pagkakakilala ko, ng respeto ko sa iyo. Idol na idol kita. Pinagmamalaki kita kahit kanino. Sabi ko, swerte ako sa ama dahil masipag, responsable ka, na hindi ka kagaya na ibang lalaki na mabisyo. Ni minsan man, hindi ko nakita inaway o sinaktan mo si Mommy. Pero wala pala ako dapat na ipagmalaki. Hindi pala kita dapat maging idolo. Dahil kaya ka rin na ibang lalaki. May kalaguyo. Manluloko na asawa. Babaero. anak! Kinahiya kita, Daddy. Kinahiya kita! Totoo kayang may kalaguyo si Mateo? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Dionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jenny Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Production Assistant, Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Qualified Theft! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan at hindi na mapipigilan? Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Qualified Theft! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Isang manager ang nadiskubreng nagnakaw sa pinapasukang kumpanya, kaya tinanggal sa trabaho at kinasuhan. Tiniyak ni Mateo, manager din ng isang kumpanya, na hindi mangyayari sa kanya yon. Subalit, nadiskubre ng teenager na anak ng lalaki si Jane na ang kanyang ama ay nakikipagtagpo sa ibang babae. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanonan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Jane, may problema ba sa pag-aaral mo? Wala po, Mami. O ano ba yung importanteng sasabihin mo sa akin? Hinintay mo pang makaalis ang daddy mo bago mo ako sinikreto dito sa kwarto. Alam ko, tiwalang-tiwala ka kay Daddy. Eh kasi tapat siya sa akin. Faithful nga kaya siya sa'yo? Subok ko ng kanyang katapatan. Paano kung sabihin ko sa'yo na niloloko ka ni Daddy? Ay no, hindi pwede mangyari yun. Pero nangyari na.
Niloko ka na ni Daddy, may babae siya. Hindi totoo yan. Totoo. Dahil hindi nakapagkaila si Daddy. Hindi nakatanggi. Nang kumprontahin ko siya. Kinumpronta mo ang daddy mo? Dahil nakikipagtagpo siya sa ibang babae. Na nagngangalang Ana. Ana? Bakit gulat na gulat ka, Mami? Bakit ka napapailing? Jane, hindi mo dapat kinumpronta ang daddy mo. Bakit hindi ko siya kukumprontahin? Niloloko ka nga niya. Makinig ka sa akin, ha? Mami, kung ako nasa katayuan mo, matutuwa ka pa. Magpapasalamat ka sa akin. Dahil ako na anak mo, hindi pumapayag na lukohin ka ng asawa mo. Nakakampi mo ko. Kung nagkataon nga ako ikaw, aawain ko si Daddy para tigilan niya na yung panluloko sa'yo. Hindi mo pwedeng gawin yan. Bakit hindi? Dahil natatakot kang magalit si Daddy? Ikaw na nga nilaloko, ang inaagrabyado, ikaw pa ang matatakot? Hindi naman tama yan. Hindi ko mo si Daddy ang breadwinner sa pamilya natin. Hindi ko mo utang natin sa kanya maginhawang pamumuhay natin. Magsasawalang-kibo na lang tayo. Pababayaan na lang natin na lokohin tayo ni Daddy at ng kanyang babae. Jane, ayokong masira ang pamilya natin. Mami, pakipaglaban mo naman ang karapatan mo. Huwag ka magpaagrabyado. Huwag niyo pabayaan si Daddy na patuloy na makipagrelasyon doon sa Ana na yun. Huwag mo akong turuan. Alam ko dapat kong gawin. Huwag na natin problemahin ang daddy mo at ang Ana na yun. Pero... Sundin mo ako! Para sa ikabubuti ng pamilya natin. Huwag na nating awayin ang daddy mo. Ana, Tay, kamusta ang pakiramdam mo? maayos naman po. Mabuti naman kung gano'n. Basta naman na isagawa sa akin ng procedure, nagiging maayos naman ang pakiramdam ko. Kahit may kamahalan ng 2 beses isang linggo na kailangan kong pagkagastusan. Ang mahalaga, bumuti ka. Nahihiya nga po ako kay Mateo eh. Bakit ka mahihiya sa kanya? Wala po kasi na magkasakit ako. Malaki na ho nagagastos niya sa akin ni Tay. Wala kang dapat ikahiya kay Mateo. Karapatan mo magpatulong sa kanya. At tungkulin niyang tulungan ka. Gusto mong tulungan kita, Jane? Oo, Eddie. Kaya ititreat kita dito sa resto. Kahit naman hindi mo gawin yan, handa naman akong tulungan ka anytime. Thank you. Ano bang may tutulong ko sa'yo? Ano? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Qualified Theft. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa pakiusap ni Jane, sinusubaybayan ko ang kanyang dati na malamang makikipagtagpo ulit sa kanyang babae. Dahil paglabas niya sa kanyang opisina, sa ibang direksyon papunta ang kotse niya sa halip na pauwi sa kanila. Ayun. Tumigil ang kotse ng daddy ni Jane sa harap ng isang bahay. Paparada ko muna ang motorsiklo ko sa di kalayuan sa sasakyan ng daddy niya. Ang babaeng tumungo sa bintana ng bahay na hinintuan ng sasakyan ng daddy ni Jane. Si Ana. Yung babaeng nakita kong katagpo ng daddy ni Jane sa restaurant. Matutuwa si Jane sa ibabalita ko sa kanya. Nagawa kong ipinakiusap niya sa akin. Nalaman ko kung saan nakatira ang babae ng kanyang daddy.
malaki-laking halaga ang laman ng sobrang to, Mateo. Para ho sa isang buwang pangangailangan ni Ana. Dinagdagan ko ng konti para sa libangan niyo. Salamat. Hindi na ako mahihiya sa iyo. Tatanggapin ko itong ibinibigay mo dahil alam mo namang ikaw lang ang inaasahan ko makatutulong sa kalagayan ng anak ko. Naiintindihan ko. Hindi ko na rin itatanong kung saan galing ito dahil... Dahil ano? Alam ko namang hindi maaari manggaling sa sweldo mong itinutulong mo kay Ana. Dahil ang kinikita mo para sa iyong pamilya. Tama ho kayo, Mang Checo. Huwag ka sanang magsawa sa pagtulong sa anak ko. Hindi ho. Alam ko ang karapatan ni Ana na tumanggap ng tulong ko. At alam kong katungkulan kong tulungan siya sa anumang paraan. Doon, Jane. Ayun. Sa bahay na yun na may green na gate? Oo, doon nakatira si Ana. Ang babaeng nakita ko minsan na katagpo ng daddy mo. Salamat sa paghatid mo sa akin dito, Eddie. Teka, ano bang binabalak mo? Kung ayaw tigilan ng daddy ko ang pambababae niya, at kung ayaw siyang sawayin ng mami ko, ako ang gagawa ng paraan para matigil ang relasyon ni daddy at ng kanyang babae. Ikaw ba si Ana? Ay, ako nga. Bakit ka nagulat na makita mo ko? Namumukhaan kita. Hindi ako magtataka kung naipakita na sa'yo ng daddy ko ang picture ko. At ang picture ng aking mommy. Natural, ipapakilala ni daddy sa iyong pamilya niya. Para alam mo kung sino ang mga iiwasan mo. Ay, Jane. At nasabi na rin pala sa'yo ng daddy kong pangalan ko. Bakit ako naparito? Talagang inalam ko kung sino at kung saan nakatira ang babaeng kinalolokohan ng daddy ko. Para makilala kitang malandi ka. Kapal na mukha mo. Hindi ka na naya sa sarili mo. Hindi ka na nakonsensya. Anong klase kang babae? Asawa ng may asawa papatulan mo? Pamilya ng may pamilya sisirain mo? Jane. Layuan mo ang daddy ko! Jane, tama na yan. Alika na. Ano ba? Pabayaan mo nga ako, Eddie! Sabi, pinagtitinginan na tayo ng mga taga rito. Alika na. Umalis na tayo. Hoy! Ana! Binabalaan kita! Layuan mo ang daddy ko! Kapag hindi mo siya nilayuan, kapag nagpatuloy ka ng pakikipagrelasyon mo sa daddy ko, babalikan kita! Iskandalin kita! Baka mapatay pa kita! Malandi ka! Mga agaw ng asawa na may asawa! Huwag mong guluhin! Huwag mong sirain ang pamilya namin! Jane! Walang yan! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Qualified Theft. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Napaiyak si Ana sa pagtutungayaw at pagbabanta sa kanya ni Jane. Napailing naman si Rosie sa ginawa ng kanyang anak. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanahan sa Pilipinas, DCRH. Ito sa RH11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi mo dapat ginawa yun, Jane. Mami! Nagtataka naman ako sa'yo. Kilala kitang hindi nagpapaapi kahit kanino. Kahit nga sa mga kamag-anak mo nakikipag-away ka kapag aagawan ka ng property.
Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit parang tikom ang bibig niyo sa kalokohan ni Daddy? At bakit parang hindi ka kumporme na ipagtanggol kita? Kung may problema man ako sa daddy mo, kaming dalawa mag-uusap, kaming dalawang lulutas. Paano malulutas ang problema mo kay Daddy kung wala ka namang ginagawang paraan para maputol yung relasyon niya sa babae niya? Huwag mo nang uulitin yun na puntahan at awayin si Ana. Mami! Huwag mo nang uulitin kung ayaw mo na magalit ako sa iyo. Ana, bakit hindi mo ko tinawagan kanina? Iniskandalo ka pala ng anak ni Mateo habang nasa sabungan ako. Kaya dinatnang kitang umiiyak. Hindi po, Itay. Huwag ka na magkaila. Nagsumbong sa akin ng ilang kapitbahay natin bago ako pumasok ng bahay. Umalis din naman po agad ng anak ni Mateo. Kung nadatnan ko siya rito, pag-uwi ko, baka nakarinig siya sa akin ng mga salitang hindi niya makakain. Naiintindihan ko naman po siya, Itay. Huwag mo lang ipagtanggol ang babaeng yun. Bata pa po siya. Kaya ganun. Papusok. Hindi kanya iginalang. Natural lang po na magalit siya para maprotektahan ang kanilang pamilya. Inaalala mong galit ng pamilya ni Mateo, pero hindi mo na naisip ang sarili mo? Itay, nakahanda po ako magtiis. Matagal ka nang nagtitiis. Naaapi. Hanggang ngayon ba naman magpapaapi ka pa? Lalo na sa kalagayan mo. Itay, Teka, bakit bigla mong hinawakan ng dibdib mo? sumakit po yung dibdib ko. Nahihirapan po Teka. ako huminga. Ana? Nagdidili. Tingin. Naku, Ana! Bakit hinimatay si Ana? Mga nagsigana, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayan na nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Qualified Theft! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan at hindi na mapipigilan? Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Qualified Theft! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Matapos usigin ng kanyang ama, nagsumbong si Jane sa kanyang mami na may babae ang kanyang daddy. Sa buong pagtataka ng teenager, sinabi ng kanyang ina na huwag nilang problemahin si Mateo at ang babaeng nagngangalang Ana. Bunga yun,
Pinuntahan at inaway ni Jane ang pinaginilaan niyang kalaguyo ng kanyang ama. Kasunod yun, hinimatay si Ana. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kumain ka na, Jane. Sayang naman ang in-order mo kung hindi mo gagalawin. Hindi maalis sa isip ko yung pagtataka sa nangyayari sa family namin, Eddie. May lalaki talagang hindi makontento sa iisang babae. Kaya ng daddy mo. Hindi yun. Ha? Ang mami ko. Ang mami mo? Hindi ko siya kinakitaan ng galit nung isumbong ko sa kanyang pambababae ni Daddy. Baka naman hindi siya naniniwala sa'yo. At ang gusto niya lang hulihin sa akto ang daddy mo. Samantalang sa ibang tao ang tapang niya. Nagtapon nga lang ng basura sa bakura namin ng isa naming kapitbahay, inaway niya na Baka naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para si tayo na kumprontahin ng daddy mo. Ewan ko. Ay, huwag mo nang guluhin ang isip mo. Baka maapektuhan pa ang pag-aaral mo at hindi ka makatapos. Eddie, hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Pero hindi ko rin pababayaan na magpatuloy yung daddy ko sa panliloko kay Mami. Jane. Gagawin kong lahat para matigil ang pambababae ni Daddy. Magalit na sa akin kung magagalit sila ni Mami. Hello, Mang Diego. Mateo, nasaan ka? Narito sa opisina. Nakikipag-meeting ho ako sa ilang kliyente ng aming kumpanya. Napatawag ko kayo. Narito sa ospital si Ana. Ospital ako? Nawala siya ng malay kaya isinugod ko siya rito sa ospital. Kumusta na ho siya? Inoobserbahan pa siya ng mga doktor at ginagawan pa ng mga pagsusuri. Saang ospital yan? Pupunta ako. Sabi mo, nasa meeting ka. Pwede kong ipagpaliban ito. Ang importante, madamayan ko si Ana. Ana? Mateo, pasensya ka na sana sa itay ko. Wala namang pagkakamali si Mang Diego. Kahit busy ka sa trabaho mo, tinawagan ka niya. Walang problema, Ton. Napasugod ka tuloy dito sa ospital ng hindi oras. Natural lang sa isang magulang na mag-alala sa kanyang anak. Pero hindi natural sa'yo na mag-alala sa akin dahil may pamilya ka. Ana, katungkulan kong damayan ka. Mateo. Po. Maaari ba kitang makausap? Sandali lang. Ana, maiwan mo na kita. Sige. Mang Diego. Nakausap ko ang doktor. Sabi niya lumalala ang kondisyon ni Ana. Kahit hindi siya pumapalya sa dialysis niya 2 beses sa 1 linggo. Lumalala ho ang sakit sa kidney ng anak ninyo. Oo. Kaya kailangan niya ng kidney transplant. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Qualified Theft. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Mateo, malaking halagang kailangan para sa kidney transplant kay Ana. Ang donor ho ang problema, Mang Diego. Hindi problema ang donor. Sino ho magdodonate ng kidney para kay Ana? Maraming mahihirap ang handang magbenta ng parte ng katawan nila. Alam ko dahil may kakilala akong nagbenta ng kanyang kidney. Madali na akong makahanap ng magdodonate ng organ para kay Ana. Pera ang problema. Ako ang bahala sa pera.
malaking halaga ang kakailanganin. Wala ho akong naitatabing malaking halaga. Ayokong matulad ang anak ko sa nangyari sa kanyang ina. Huwag kayong mag-alala, Manchego. Gagawa ako ng paraan. Mateo. Maghanap kayo ng magdodonate ng kidney kay Ana. Oh. At ako na ho ang bahala sa lahat ng magiging gastos sa kanya. Mateo, huwag kang magproblema. Wala akong problema sa trabaho ko, Rosie. Alam ko, matalino ka. Madali mong gawa ng solusyon ang nagiging problema mo sa opisina. May iniisip lang ako. Si Ana? Rosie, Alam ko, kinumpronta ka ni Jane dahil sa kanya. masama ang loob sa akin ng anak mo. Huwag mo siyang problemahin. May mga araw na hindi niya akong kinikipo. Ako ang bahala kay Jane. Naintindihan ko naman siya. Sana lang maintindihan ka rin ni Ana. Wala namang problema kay Ana. Nagugulong pamilya natin dahil sa kanya. Hindi niya ako inuobligang tumulong sa kanya. Pero sana, huwag ka na makipagkita sa kanya. Rosie, Sana ipaubaya ka na niya sa akin ng lubusan. Para hindi masira ang ating pamilya. ano ho, Mang Checo? Kalahating $1,000,000. Oo, Mateo. Ganun kalaking halaga ang kailangan para maisalba ang buhay ni Ana. Kaya pala pinapunta niyo ako rito sa restaurant. At pagpasok ko pa lang, nakita ko malungkot na kayo. Wala akong alam na paraan para matulungan ko ang anak ko. Kaya nga namumroblema ako. Naiintindihan ko kayo. Naisip ko, pumusta sa sabong ng walang pera. Pero, yun para magawan ko ng paraan ng perang kailangan ni Ana. Kaya lang, hindi ako magkaroon ng lakas ng loob. Dahil kapag natalo ang pinustahan kong manok, malamang makulong ako, mapatay ng mga sabungero. Huwag na ho kayong magproblema. Gawan mo ng paraang maisalba ang buhay ni Ana. Mang Checo. Huwag mo siyang pabayaan. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Qualified Theft. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nangako si Mateo kay Mang Diego. Nagagawan niya ng paraan ng malaking halagang hinihingi ng matanda. Bagay na isinumbong kay Jane ng kanyang kaibigan. At ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanonan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano, Eddie? Inoobliga ang daddy ko na magbigay ng kalahating $1,000,000? Oo, Jane. Nino? Nung matandang lalaki, yung ama ng babae ng daddy mo. Bakit niya uobligahin ng daddy ko na magbigay sa kanya ng malaking halaga? Sa pagkakarinig ko, may sakit si Ana. Mabuti bago ka dumiretso dito sa university na mataan mong daddy ko. At naisipan mo sumunod sa kanya nang makita mong pumasok siya sa isang restaurant. Sa likod lang ng table nila ng matandang lalaki ako pumuesto. Kaya dinig na dinig ko ang pag-uusap nila. Hindi dapat magpaloko ang daddy ko sa matandang yun. Pero nangako ang daddy mo na gagawa niya ng paraan ng perang hinihingi ng matanda. Paglabas natin dito sa university, pwede mo pa akong samahan sa bahay ni na Ana? Bakit? Hindi ko papayagang kwartahan ng daddy ko ng pamilya ng kabit niya!
Hindi ko pinipirahan ng daddy mo. Anong hindi? Hinihinga niyo siya ng kalahating milyong piso. Sino nagsabi sa'yo? Hindi na importanteng malaman niyo kung paano ko nalaman. Naparito ko sa bahay ninyo. Kinausap ko kayo para sabihan kayo na huwag niyong kwartahan ng anak niyo ang daddy ko. Mga mukhang pera kayo. Hindi kami mukhang pera ng anak ko. Bakit ninyo hihinga ng malaking halagang daddy ko? Walang saysay na magpaliwanag o makipagtalo ko sa'yo. Kung alam ko lang ikaw ang kumato kanina, hindi kita pinagbuksan. Ano? Inaway mo na at pinagbantaan ng anak ko. Pati ako iskandalin mo. Umalis ka. Umalis ka! Huwag niyo nga ako ipagtabuyan! Huwag kang sumigaw! Pakakalain ng mga kapitbahay ko, may ginawa akong masama sa'yo, kaya inaaway mo ako. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga kapitbahay niyo! Salot kayo ng anak niyo sa pamilya namin! Mga salot kayo! Huwag mo sabihin yan. Jane, ano yan? Umalis na tayo. Pabayaan mo nga ako, Eddie! Pero, Jane! Bitiwan mo ako! Baka madamay ka sa galit ko! Pabayaan mo ko! At kayo, matandang walang pinagkatandaan. Kapag patuloy ninyong kinwartahan ng anak nyo ang daddy ko, ipababarangay ko kayo! Ipapupulis ko kayo! Mga walang ya kayo! Huwag mo akong murahin! Kapag hindi ka umalis, ako... Ano, ha? Ha? Sasaktan niyo ako? Sige! Subukan niyo! Subukan niyo saktan ako! At nang magkalintikan tayo! Saan hahantong ang pang-aaway ni Jane kay Mang Diego? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Dionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects Jeremy Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Qualified Theft! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan at hindi na mapipigilan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Qualified Theft! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Isinugod ni Mang Diego si Ana sa ospital. Nang dumalaw si Mateo sa babae, tiniyag niyang tutulungan niya ito at nangako pa si Mateo kay Mang Diego na gagawan niya ng paraan ng malaking halagang kailangan para maisalba ang buhay ni Ana. Bagay na nakaabot sa kaalaman ni Jane. Kaya inaaway ng teenager si Mang Diego. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan?
Tita Rosie, mabuti po't dumating na kayo. Oo nga eh. Pagtawag mo nga agad sa akin, Eddie, nag-taxi agad ako papunta dito. Hindi ko po kasi maawat si Jane. Nasaan yung kaibigan mo? Ayun ho siya, sa harap ng bahay ni Ana. Inaaway niya yung matandang lalaki. Matanda na kayo! Wala na kayo pinagkatandaan! Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Hinahayaan niyo makipagrelasyon ng anak niyo sa daddy ko para makwartaan niyo lang siya! Tumigil Alam mo na- yun ang anak niyo, mapansamantala! Jane! Ay! Jane, tama na yan! Tama na yan! Halika na! Umuwi na tayo. Halika na! Ayaw niyo ipakipaglaban ng karapatan niyo! Hayaan niyo ako magtanggol sa inyo para matapos yung problema natin ni daddy dahil sa matandang ito at sa kanyang anak na babae ng daddy! Hindi babae ng daddy mo ang anak ko. Diego, pasensya na ho kayo sa anak ko, ha? Mami, ano ba? Ano? Halika na! Wala kang dapat ihingi ng dispensa sa matandang yan! Sila ng anak niya nakakaperwisyo sa pamilya natin! Sinabi na umuwi na tayo eh. Halika na! Sige, kapag hindi ka nagpaawat, tatamaan ka sa akin! Eddie, ipara mo muna itong motorsiklo mo sa tabi ng kalsada. Okay, sige. Jane, Hindi ako sumabay sa mami ko sa pag-uwi dahil sa sama ng loob ko sa kanya. pati sa kanya, masama ang loob mo. Hindi ko siya maintindihan. Concerned na nga ako sa kanya. Ako na nga gumagawa ng paraan para maipagtanggol siya. Para matigil na pakikipagrelasyon ng daddy ko sa ibang babae. Ako pa ang pinagalitan niya. Ako pa ang binanta niya sasaktan. Nagtataka rin ako sa mami mo. Kung takot ang mami ko sa daddy ko, kung payag siyang lukuhin ang asawa niya, ako hindi! Jane, Mangyari na mangyayari, hindi ako papayag na patuloy na mambabae si daddy. At patuloy siya magpaloko sa mag-amang namemera sa kanya. Hindi ako papayag! Ano ho, Mang Checo? Nakakita na ho kayo ng donor? Nang magdodonate ng kidney kay Ana? Oo, Mateo. Kaya tinawagan kita para maihanda mo ng perang kailangan. Wala pa ho akong kalahating milyon. Paano? Gagawa ho ako ng paraan. Mateo. Mang Checo, magkaroon lamang ho ng kidney transplant ang anak ninyo. Maisalba lamang ho ang buhay ni Ana. Wala hong kailangan kahit magnakaw ako sa aming kumpanya. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Qualified Theft. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Itay, Ana, ligtas ka na. Successful ang kidney transplant sa'yo. saan po kayo? Saan ako kumuha ng ginasto sa'yo? Malaking halaga po ang kailangan sa kidney transplant. Wala ka nang dapat alalahanin doon. Si Mateo po ba? Oo. Siya ang gumawa ng paraan para maisalba ang buhay mo. Napakabuti po niya. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanya. Napakarami na po niya nagawang tulong sa akin. Tungkulin niyang damayan ka. Nagkamali siya sa iyo. Matagal ko na po siya napatawad dahil sa naging pagkakamali niya sa akin. Ipagpasalamat natin, hindi niya tinalikuran ng dapat niyang panagutan sa iyo. Malaki po ang utang na loob ko sa kanya. Utang ko sa kanya ang pangalawang buhay ko. Kaya nga hindi na ako nagdaramdam. Hindi na ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Nagpapasalamat din po ako sa inyo, Itay.
Sinunod yung pakiusap ko sa inyo noon. Nagpakahinahon kayo. Pumayag kayo sa pakiusap ko. Nabigyan ko ng kalayaan si Mateo. Alam mong pananagutan ko kay Ana, Rosie. Alam ko, Mateo. Kaya ginagawa kong lahat para matulungan siya. Ay, intindihan naman kita. Si Jane. Si Jane ang hindi makaunawa sa akin. Wala kasing alam ang anak mo sa sitwasyon ninyo ni Ana. Kailangan po bang malaman niyang totoo? Hindi na. Ayoko maguluhan pa ang anak natin. Wala naman siyang dapat ipagdamdam o ikagalit sa akin. Kaya nga, sinisikap kong ibalik ang dating respeto niya sa'yo. Yun din ang sisikapin ko, Rosie. Mawawala ang hinanakit sa'yo ni Jane kung hindi ka na makikipagkita kay Ana. Gagawin ko yan. Salamat. Minsan ko nang pinatunayan na kayo ni Jane ang mas mahalaga sa akin. Hindi dahil nagalit at nagbanta sa akin na ipapapatay mo ko kapag pinabayaan ko kayo ng anak mo. Pinakasalan kita. Pinakisamahan dahil kay Jane. Dahil sa ating anak. Mateo. Ngayong natulungan ko ng maisalba ang buhay ni Ana, hindi na ako makikipagkita pa sa kanya para mawala ang galit sa akin ni Jane. Para hindi masira ang ating pamilya. Ano ka mo, Mateo? Masisira ka sa inyong kumpanya? Oho, Mang Checo. Sabi ko nga ho sa inyo, malaking halaga na akong nakuha ko sa aming kumpanya. Nalingid sa aking mga kaopisina. Kaya pala, dinaanan mo ko sa sabungan. At dinala rito sa gilid ng highway para magkausap tayo ng sarilinan. Para maihinga ko sa inyo ang malaking problema ko. Mahigit 1 milyon na pala ang nagalaw mo sa iniingatan mong pera ng inyong kumpanya. Oho. Doon ho galing ang mga naitulong ko kay Ana. Mula pa nung ma-diagnose na may diferensya ang kidney niya. At kailangan linggo-linggo siyang i-dialysis. Mateo. Mang Checo, kapag nalantad ko sa mga nakatataas sa akin ang ginawa kong paulit-ulit na pagnanakaw sa aming kumpanya, malamang matanggal ako sa trabaho at makukulong pa ako. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Qualified Theft. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Pinayuhan ni Mang Diego si Mateo ng paraan kung paano malulutas ang malaking problema nito. Nagpasalamat naman si Ana kay Mateo na dumalaw sa kanya ang lalaki at ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Salamat sa dalaw mo, Mateo. Mas nagpapasalamat ako, Ana. At nakauwi ka na rito sa bahay niyo. At nagpapagaling ka na lang. Mabuti ng pakiramdam ko. At yun ay dahil sa tulong mo. May sasabihin sana ako sa iyo. May sasabihin din sana ako sa iyo, Mateo. Kung tungkol sa mga nagastos ko sa iyo, wala kang iintindihin doon. Marami.
Napakarami na nang naitulong mo sa akin. Ginawa ko lamang ang tungkulin ko sa'yo. Nagawa mo na ang tungkulin mo sa akin. Sapat na sa akin yun. Ang tungkulin mo naman sa iyong pamilya ang gampanan mo. Ana, Mateo, ayoko makagulo sa pamilya niyo dahil ano? Dahil mahal kita. Mahal din kita, Ana. Alam mo yan. Nagkataon lamang na Mas mahal mo si Rosie. may dapat akong panagutan sa kanya. At sabing magiging anak. Pangatawanan mo na ang dapat mong panagutan sa iyong pamilya, Mateo. Huwag mo na ako intindihin pa. Yan din sanang ipakikiusap ko sa'yo. Mateo. Na sana, ito na ang maging huli nating pagkikita. Tigil! Buksan mo ang pinto ng kotse ba? Buksan mo, pag hindi, puputokan kita. Sino ka? Hold up to. Hold up? Akin ang bag mo sa tabi mo. Bag! Pero... Bigay mo ng bag. Huwag kang papalag. Pag pumalag ka, babaunan ko ng tingga ang bungo mo. Tutugasin kita! Saan hahantong ang panguhold up kay Mateo ng lalaking hindi niya kilala? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanog. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanan ng kasaysayang nakapaloob sa ating dunang Ano ang Katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Qualified Theft! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan at hindi na mapipigilan? Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Qualified Theft! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Inawat ni Rosie ang pang-aaway ni Jane kay Mang Diego. Binigyan naman ni Mateo ang matandang lalaki ng halagang kailangan upang sumailalim si Ana sa kidney transplant. Naging matagumpay naman ang operasyon kay Ana. Subalit kasunod yun, na-hold up si Mateo. Ating pagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo.
Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Pang Diego, kunin niyo to. Para saan to, Mateo? Balato ko sa inyo. Ay, salamat. May puhunan na naman ako sa libangan ko. Akong dapat magpasalamat sa inyo. Nalutas ang problema ko sa paraang itinuro niyo sa akin. Yun lang naman ang dapat na gawin mo. Hindi na humatutuklasan ang malaking halagang nakuha ko sa aming kumpanya. Hindi na talaga. Dahil na-hold up ka eh. Napalitaw ko kung 2 milyong piso ang na-hold up sa akin. Gayong mahigit 50,000 lamang ang natangay ng mga nang-hold up sa'yo. Tayo lang nakakaalam nun, Monchayko. Talagang walang ibang makaalam ng peking hold up na nangyari sa'yo. At ang mga taong inutusan ninyo. Walang problema sa kanila. Kasama sa 50,000 piso na napa sa kanila ang usapan naming ititikom nila ang kanilang bibig. Bang Diego, pagkahatid ko sa inyo sa sabungan, kung saan sinundo ko kayo bago tayo nag-usap dito sa tabi ng highway, baka hindi na ho tayo magkita ulit. Naiintindihan ko. Huwag ho ninyong papabayaan si Ana. Ako ang bahala sa anak ko. At ako naman ho ang bahala sa pamilya ko. Ana, Ha? pwede akong tumuloy? Tuloy ka, Rosie. Salamat. Maupo ka. Thank you. Maghahanda ako ng merienda Awag mo. na. Hindi naman ako magtatagal. Kaya lang ako naparito para nga puntahan ka at magpasalamat sa iyo. Rosie? Nabanggit sa akin ni Mateo. Nagkasundo na daw kayo na hindi na muli pang magkikita. Noong pa naman bago kayo nakasal, nagkasundo na kaming hindi na makita. Napilitan lang kami magkita muli dahil... Alam ko. Dahil sa pagkakasakit mo. At ngayon magaling na ako. Wala nang dahilan para magkita pa kaming muli ni Mateo. Salamat, Ana. Yan lang ang gusto kong marinig sa'yo. Maasahan mo, Rosie. Hindi na ako makikipagkita pa sa iyong asawa. Hindi na ako makikipagkita pa kay Mateo. Kahit ako ang higit na may karapatan sa kanya. Pare, kahit lasing ako, alam mo sinasabi ko. Ha? Totoo yun. Totoo nagkapera ako. Napainom ko kayo dito sa beer house at may ka-table pa tayo dahil sa peking pang-hold up ko. Nang hold up ako kunwari ha. Pinalitaw ko lang, in-hold up ko si Mateo para mapagtakpa ng malaking perang ninakaw niya sa kanilang kumpanya. Hold up me. Peke ang pang-hold up ko. Pero si Mateo Sarmiento, totoong nagnakaw. Magnanakaw ang manager na yon. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Qualified Theft. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa wala! Logis! Sa wala! Logis!
Naku. Ayun! Panalo, wala! Panalo ang pinaguhan ko. Panalo ko! Manchego. Manchego. Isa ka ba sa nakapustahan ko? Hindi ho. Pulis ho ako. Nakasabilyan lang. Pulis ka? Mari ho ba kayong maimbitahan sa presinto? Bakit mo ako iimbitahin sa presinto? May reklamo ho laban sa inyo. Wala akong ginagawang kasalanan. Kayo ho ang itinuro ng nadakip namin na may kinalaman sa pang-hold up kay Mr. Mateo. Hindi ho ako nang-hold up. Sa presinto na ho kayo magpaliwanag. Mang Diego, Sorry, Mateo. kayo raw ho nagturo sa akin. Kaya pinuntahan ako ng mga pulis sa opisina ko at inimbitahan nila ako sa presinto. Ako nga. Bakit ho? Kasalanan ng taong inutusan ko eh. Sukat ba naman nagpakalasing sa beer house? Pinagmalaki pa ginawa niyang kunwaring pang-hold up sa'yo. May isang GRO ang nagtip sa mga pulis. Kaya natin yung gago. Pati ako. Malamang matanggal ako sa trabaho. Sigurado yun. Dahil lalaliman daw ng mga pulis ang kanilang pag-iimbestiga laban sa'yo. At kakalkalin nila ang lahat ng perang ninakaw mo sa kumpanya nyo. Malaking kahihiyan ho ito para sa akin. Kung hindi ako napilitang umamin, baka makulong ako eh. Ako ho ang siguradong makukulong, Mang Diego. Mawawala na ako ng trabaho. Mabibilanggo pa ako. Itay, kasalanan ko po. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Ana. Hindi ho mapipilitan si Mateo na magnakaw sa kanilang kumpanya. Hindi po siya makukulong kung hindi siya nagsikap na maipagamot ako. Hindi natin siya inutusan na magnakaw. Pero naobliga ho siyang tulungan ako. Tungkulin niya ang tulungan ka. At karapatan mong tumanggap ng tulong mula sa kanya. Kung alam ko lang ho sana na magnanakaw si Mateo para matulungan ako. Sana hindi na ako pumayag na maipagamot niya ako. Gugustuhin ko pa lumala ang sakit ko at mawala na sa mundo kaysa mapasama at mabilanggo si Mateo. Kung napasama man si Mateo, baka karma sa kanya yun. Itay! Nagbayad lamang si Mateo sa malaking pagkakautang niya sa'yo. Eddie, bakit paglapit ko, naglayuan ang ibang classmates natin na narito sa campus? Kasi nalaman nila, nakulong ang daddy mo. Ano? Nakulong ang daddy ko? Hindi mo alam? Hindi! Kasi hindi ko naman kinikibo ang daddy ko eh. At ang mami ko naman nagmamadaling umalis ng bahay kanina nagpaalam ko sa kanya. Wala siyang sinabi sa akin kung saan siya pupunta, pero halata akong balisa siya. Malamang pinuntahan ng mami mo ang daddy mo sa presinto. Bakit makukulong ang daddy ko? Ang balita, nagnakaw daw siya sa kanilang kumpanya para maipagamot yung si Aling Ana. Bakit magnanakaw ang daddy ko para maipagamot ang Ana na yon? Bakit? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Qualified Theft. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Labis-labis ang pagtataka ni Jane kung bakit nagawa ng kanyang daddy na magnakaw ng malaking halaga para kay Ana. Si Rosie ang nagpaliwanag sa kanyang anak ng buong katotohanan. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita.
tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Jane, hindi babae ng daddy mo si Ana. Bakit nakikipagtagpo siya sa babaeng yun, Mami? Sa babaeng yun na pumapatol sa asawa ng may asawa. At walang pakialam kahit makasira ng pamilya. Homebreaker. Hindi siya homewrecker. Hindi siyang sumira ng pamilya ng may pamilya. Tayo! Tayo? Oo. Tayo ang sumira sa pamilya ng daddy mo at ang kanyang asawa. Sila ni Ana ang unang kinasal. Pero dahil sa obsesyon ko na makasama sa buhay ang daddy mo, nagpakita ako sa kanya ng motibo. Kahit na alam kong pamilyado na siya, tinukso ko siya. At nang may mangyari sa amin, at nagbunga yon, inobliga ko siyang iwan ng asawa niya at panagutan ang pinagbubuntis ko. Binantaan ko pa siya na ipapapatay ko kapag hindi niya ako pinakasalan at pinakasamahan. Hindi. Ikaw ang malaking dahilan. Kaya iniwan ng daddy mo ang asawa niyang si Ana. Na dahil sa pagmamahal sa iyong daddy, dahil sa takot na may masamang mangyari sa kanyang asawa, nagparaya. Pumayag na maghiwalay silang mag-asawa dahil sa atin. Wala pala akong dapat naikagalit. Sa unang asawa ni Daddy. Kawawa pala siya. Dalaw ka. Daddy. Jane, salamat dinalaw mo ko. Salamat hindi ka nagalit sa akin. Sa aking sarili ako galit, Daddy. Anak. All the while, nagdamdam ako. Nagalit ako kay Aling Ana. Dahil hindi ko alam. Hindi pala siya malandi. Hindi pala siya mga agaw ng asawa na may asawa. Hindi pala siya maninira ng pamilya na may pamilya. Kami ni Mommy. Kami pala ang homewrecker. Dahil sa amin, nagkahiwalay kayo ng una ninyong asawa. Marami akong pagkukulang kay Ana. Kaya tinulungan ko siya. Naiintindihan ko na, Daddy. Pero kahit ginusto kong mapuna ng mga pagkukulang at pagkakamali ko kay Ana, maling-mali pa rin ang ginawa kong paraan para matulungan siya. Labag sa batas. Daddy! Nasira ang aking pangalan. Nawalan ako ng trabaho. At matagal akong makukulong dahil sa nagawa kong kasalanan na qualified theft. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at Maynard Landicho Jr.
Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito mo ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod. Isa na namang makatotohanang kasaysayan ang aming ihahandog sa inyo dito pa rin sa ating dunang. Ano ang katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.